Freedom talk, unfiltered, that is the way of the Vice President. Ganyan inilarawan ng political strategist na si Manu Tiquia ang kontrobersyal na press conference ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Sa naturang pagharap sa media, samot-saring puna ang inilahad ng Vice Presidente laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Duterte, hindi naman marunong maging presidente si Marcos. Pahayag na sinigundahan ni Tiquia sa at the forefront ng BNC. Because after 3 years, dapat we're in the middle of the track already. It's a marathon. We're supposed to have plans to reach the end goal, but we still do not know where are we going. People need to feel the president. People need to have a sense of their lives improving. I don't think that is happening. Dinepensahan naman ni Manila 2nd District Representative Ronaldo Valeriano si Marcos. Wala akong nakitang naging masama sa takbo ng gobyerno natin ngayon. As a matter of fact, walang gulo ngayon, hindi natatakot ang tao sa EJK ngayon. Marami namang nahuli rin na lawless element at nakakulong. And third, pinapanagot yung dapat managot. Binatikos din ni Valeriano ang revelasyon ni Duterte na pinagsabihan niya umano ang presidential sister na si Senador Amy Marcos na kung hindi sila titigil, ipahuhukay nito ang mga labi ng ama nilang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. It's bad taste. Kahit sinong ordinaryong tao, hukayin mo yung libingan at itatapon mo sa West Philippine Sea. Daming batang nanonood mukhang hindi magandang ehemplo yung sinabi niya. I don't think it is desecration. I don't think it is unbecoming because there was a qualifier when she said, huhukayin ko. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko. It's a threat. Will she do the threat that she mentioned? I don't think so. It is a symbolical statement that tells you and reminds the target audience that nagpalibing kami. And why WPS? Because WPS is bringing us to war. Ganun lang kasimple yun. Sang-ayon din si Tiquia na ginamit lang ng Marcos camp si Duterte para manalo noong 2022 elections. Pero kontra rito si Valeriano. During the 2022 election, leading naman talaga si President BBM. Well prepared siya. Mula nung matalo siyang Vice President 2016, up to 2022, wala siyang ginawa kundi magprepara. Tapos si Vice President naman that time, di ba sinabi rin naman niya sa press conference, dili-dali siya. Tatakbo siya or hindi, tatakbo siya or hindi. Iba yung prepared na tao, di ba? So, I believe siya pa rin yung mananalo, si President BBM. Unang-una nga, yung link state, destiny itong pagiging presidente. Para kay Valeriano, diversionary tactic lang ang naging press conference ni Duterte sa gitna ng investigasyon ng Kamara sa paggamit niya ng kanyang budget. Kaya ang mensahe ng mambabata sa Vice President, Face the Congress, face the people. Para sa Agenda, Deo de Guzman, BNC.